Sakiti na gapi, naku malaking problema yan. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. O yung ating Nami version 1 sticker ha, huwag nyo kakalimutan. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip checkout na yan. Meron tayong tanong dito from Sir Ian, paano daw maiiwasan ng fin rot sa mga guppy and paano mapapanatiling healthy sila? Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip. Una sa lahat, mapapansin nyo dito sa ating Drip shallow tank, tinusok ko yung mga parrot feather na hinarvest ko from the outdoor. Ganda nila oh, tumatayo na sila. Tapos dito on this side, nakalimutan ko yung pangalan ng halaman na to, meron tayo ditong isa, merong red rubin. Tapos meron tayong octopus. Bigay sa atin yan ng Pet Centarium. Thank you so much. Tinry ko rin siya itusok dito kung mag-e-immerse siya ng maayos kahit walang soil. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Dalawang klase yung setup namin dito para sa mga guppy. Isang mga naka-aquascape and meron din kami ditong naka-bare bottom tank. Not just specifically for fin rot. If we're gonna talk about yung diseases ng mga guppy natin in general, maiiwasan natin yon by keeping the water quality pristine or sobrang ganda. Believe it or not, dito sa aming Drip shallow tank, hindi kami nag-water change. Dito, nag-fill up kami ng water dahil nag-evaporate yung water dahil sa init. If we are going to talk about yung maintenance ng aking aquascape, to be honest with you guys, bihira lang namin i-maintenance itong tank na to. Siguro once a month, or minsan pa nga once every 2 months lang namin to ginagalaw. Makikita nyo dyan sa ating substrate, nagbe-build up na yung mga lumot. Though sa atin masakit sa mata yan, pero maniwala kayo, meron yung contribution sa pagpapanatiling maganda ang ating water quality. Ever since sinatap ko tong aking Drip shallow tank, sobrang crystal clear na talaga yung tubig na to dahil nga siguro sa ating filtration plus meron tayong mga halaman na tumutulong mag-absorb ng dumi sa ating tank. Yun lang yung dalawang key factors kung paano ko napapanatiling maganda yung tubig dito sa aking aquascape, yung filtration plus yung mga halaman. Para sa mga bagong fish keepers, I highly recommend na reviewin nyo yung nitrogen cycle para maintindihan nyo kung paano ina-absorb ng mga halaman yung mga dumi. Plus malaking tulong din to sa journey nyo as a fish keeper. Oo, ugaliin natin mag-research ha, bawal tamad sa pamilyang to. Now let's talk about the bare bottom tank. Makikita nyo dun sa aking neon green longfin danyos and dito sa mga guppy na hindi ko pa nasasort out hanggang ngayon, medyo overstock sila para sa isang 5-gallon tank. Pero kung mapapansin nyo, lahat sila super active, lahat sila kumakain sa baba, and lahat sila walang sakit. Paano ba nangyayari yun? Though wala kaming plants na nakalagay dito sa aking 5-gallon tank, para makatulong maka-absorb ng dumi, meron kami nung isa pa yung filtration. Dito sa aking 5-gallon tank, gumagamit kami ng sponge filters and yes, hindi ko po tinitipid yung aeration ng aking sponge filters. Malakas po yung aeration namin. Kaya rin napapanatiling crystal clear yung ating tubig. Now, paano kami nagme-maintenance ng 5-gallon tanks namin dito sa Drip? Nakikita nyo sa ngayon ay meron pang mga dumi dun sa baba dahil kakapakain lang namin ang aming mga isda. First thing in the morning kinabukasan, ayan ay isa-siphon na namin. No, hindi po kami nag-100% water change dito sa Drip. Unless super problematic na talaga ng tank, ang ginagawa lang namin ay partial water change. Through the partial water change, ang hinihigop lang ay yung mga duming visible sa aming mga bare bottom tanks. Let's say, ang nawawala lang tubig ay 10 to 15% or maybe up to 20%. After higupin or siphon yung mga dumi, bubuksan na namin ang aming mga water system and magfill up na ulit kami ng tank, pabalik dun sa tamang water level nila. Para dun sa mga hindi familiar sa aming water system, ang aking stock water ng mga drum-drum ay nakakonect sa isang water system. Madali yan sa mga PVC pipe na nakikita nyo sa taas. Kapag kami ay nag-water change, binubuksan lang namin yan ng dahan-dahan. Tapos, konti-konti nang nagdodrop yung mga water dito sa mga 5-gallon tanks na to para rin hindi nabibigla yung aming mga isda. To sum it all up, ang kailangan nyo ay proper filtration, kailangan nyo rin ng mga halaman para makahigop ng mga dumi, and proper maintenance sa inyong mga fish tanks. Uy, bonus tip nga pala sa inyo, proper diet din ang ating mga isda. Dito sa Drip by Vinci, variety ng pagkain yung pinapakain namin sa aming mga isda. Siguro hindi na secret kung ano yung pinapakain namin, kung ano yung nasa TikTok shop namin, yun din yung pinapakain namin sa aming mga isda. Halos every other day, iba-iba yung pinapakain namin sa mga isda. Pwedeng 2 days na dried tubi, 2 days na dried brine, 2 days na dried daphnia, so on and so forth. Magsama-samahin nyo lang yung mga factors na sinabi ko, maiiwasan nyo magkasakit yung mga isda nyo, and mapapanatili nyo pang healthy sila. That's it for today's video. Thank you so much for watching. If you guys have any questions, let me know in the comment section. Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip.